Celebox. Si Vicky Ballesteros ay isang single mom. Mahirap magpalaki ng anak pero kinakaya niya. Siya rin ay nagtatrabaho bilang personal nurse ng isang mayamang donya. Aayusin kong lahat ng ito, anak. Hindi ka na nila ulit mabubuli. Kapag may nangyari ulit na ganyan sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Si Travis Fedreto naman ay isang mayamang negosyante. Masungit, mayabang, ngunit ubod naman ang gwapo. Alam ko ang magaya mong babae. Siguro, may plano kang perahan ako. Pinagtagpo sila sa hindi magandang pagkakataon. Ngunit isang kahilingan ang magpapabago ng tingin at pakikitungo nila sa isa't isa. Paano kaya papalambutin ni Vicky ang puso ng isang binatang nagmistulang bato na sa sobrang tigas? Magagawa kaya niyang tuparin ang isang hiling at mabigyan ito ng magandang wakas? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Mamu, nasa na po ba ang papo ko? Nasamid si Vicky sa kinakain niyang nilagang itlog. Dahan-dahan niyang tiningnan ang anak niyang si Viela na kunot noon namang nagmamasid sa kanya. Ang alat pala nitong itlog, anak? Pag-iiba niya sa usapan at bigla siyang nauhaw. Sa sobrang kaba niya sa tanong ni Viela, diretsahan niyang nilagok ang isang pitsil ng tubig. Mamu, inubos mo na yung water natin. At bakit po maalat yung itlog? Hindi mo naman po yan sinausaw sa asin ah. Bakit yung sa akin matabang? Anak, ubusin mo na yung pagkain mo. Ihahatid pa kita sa school mo. Palusot niya naman. Mamu naman, bakit ayaw mo pong sagutin yung tanong ko? Sa tuwing tinatanong ko kung nasan si Papo, palagi ka na lang nauuhaw. Nakasimangot na po na ni Viela. Viela, bata ka pa kasi eh. Kahit sabihin ko sa'yo ngayon, hindi mo pa rin masyadong maintindihan. Di pilit ko pong iintindihin, Mamu. Sige na po, hindi na po ako bata. Medyo bata na lang, pero big girl na kaya ako, Mamu. 8 years old na ako. Ikaw pa nga nagsabi nun eh. Kaya ko nang maligo mag-isa eh. Malalim na napabuntong hininga si Vicky at napakamot sa tungkin ng kaniyang ilong. Ganto na lang, para mas maintindihan mo. Yung papo mo ay nasa malayong lugar. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero, lumuhod siya sa harapan ni Viela. Pero, masaya ka naman na ako lang ang kasama mo, di ba? Alam kong hindi madali ang lahat ng ito sa'yo, anak. Basta palagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. At handa kong gawin ang lahat para sa'yo, prinsesa ko. Mahal na mahal kita, Viela. Mahal na mahal din po kita, Mamu. Nakangiting tugon naman ang anak niya at niyakap siya. Pasimpleng pinunasan ni Vicky ang namumuong luha sa kaniyang mga mata. Si Vicky Ballesteros ay isang proud single mom. 5 years ago, nalaman niyang nagloko ang kinakasama niyang si Thomas, na siyang ama naman ng anak niyang si Viela. Sa sobrang galit niya ay hiniwalayan niya ito agad. Hindi man lang siya sinuyo ni Thomas at bigla na lamang itong naglaho. Kahit sa anak nila hindi na ito muling nagparamdam pa. Pati pagbibigay ng sustento ay hindi na nagawa ng ex niya. Mahirap maging single mom. Araw-araw ay pinagsasabay niyang pag-aalaga kay Viela at ang pagtatrabaho bilang isang nurse. Tuwing nasa trabaho siya hindi siya makapag-focus kakaisip sa anak niya. Pero kahit gaano pa man ito kahirap, buong tapang niya itong hinaharap. Ginagawa niyang lahat para maging isang mabuting ina at ehemplo kay Viela. Kahit anong pagod ay tinitiis niya para lang maibigay niyang magandang buhay para sa kanilang mag-ina. Mamu, susunduin mo ba ako pagkatapos ng klase ko? Tanong ni Viela habang nakanguso. Nakasandal ito sa pinto ng kanilang classroom. Ayaw pa nitong paalisin si Vicky. Nako anak,
Pasensya na talaga. Alam mo naman na kailangan ako ni Doña Leandra, di ba? Ipapasundo na lang kita kay Chichi mamaya. Mas lalong tumulis ang nguso ni Viela. Si Chichi ang madalas na nagbabantay kay Viela kapag nasa trabaho siya. Kapitbahay lang nila ito at ito lang ang pinagkakatiwalaan niyang mag-alaga sa anak niya. Anak, huwag ka nang magtampo, okay? Promise, pag uwi ko mamaya, dadalhan kita ng pasalubong. Ano bang gusto mong pasalubong? Wala po, Mamu. Sapat na po sa akin na umuwi kang safe at buhay. I love you, Mamu. Hindi na po ako magtatampo. Hinalikan niya ang pisngi ni Viela. Very good naman masyadong prinsesa ko. Babawi ako sa iyo, anak. O siya, umupo ka na at makipag-usap sa mga kaklase mo. Mauna na ako. Okay po, Mamu. Ingat ka po sa work. At ikamusta mo po ako kay Lola Donya? Hinintay niya munang makaupo sa upuan si Viela bago siya naglakad paalis ng eskwelahan nito. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa mansyon ng matandang inaalagaan niya. Magdadalawang buwan nang nagtatrabaho si Vicky kay Doña Leandra bilang personal nurse. May malubhang sakit kasi ang matanda at kailangang may bantay itong nurse palagi. Madalas kasi itong inaatake ng sakit. Malaki ang sweldo kaya tinanggap ni Vicky ang oportunidad na dumating. Good morning, Manang. Nasaan na po ang paborito kong Donya? Masiglang bati niya pagpasok sa mansyon. Kanina pa siya gising, Nurse Vicky. Nagwala nga kanina eh. Hinahanap ka. Talaga po? Puntahan ko na muna siya sa kwarto niya, Manang. Kumatok siya ng 3 beses bago tuluyang pinihit pabukas ang doorknob sa pinto ng silid ng Donya. Naabutan niya si Doña Leandra na umiiyak. Doña Leandra, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Biglang umaliwalas ang mukha ng matanda nung nakita siya nito. Nurse Vicky, kanina pa kita hinihintay. Bakit ang tagal mo? Akala ko nilayasan mo na ako dahil sa pagsusungit ko sa'yo nung nakaraang araw. Lahat na lang ayaw sa akin. Doña Leandra, sanay na ako na sinusungitan mo ako at masyadong mababaw ang dahilang yun para iwanan kita. Mahal ko ang trabaho ko at gusto ko pong inaalagaan kayo kahit na paminsan-minsan ay may pagkasutil po kayo. Pasensya na po talaga kung pinaghintay ko kayo. Kinailangan ko pa kasing ihatid sa school si Viela. Si Viela, ang anak mo. May pasok pala siya sa eskwela, kaya hindi nakasama papunta dito. Miss ko na ang batang iyon. Napakabibo at naaaliw ako sa mga kwento niya. Miss ka na rin niya la. Huwag po kayong mag-alala. Sa Sabado isasama ko po siya rito sa mansyon para may kakulitan ka na ulit. Tuwing walang pasok sa school si Viela, ay isinasama ito ni Vicky sa mansyon. Nag-i-enjoy kasi ang matanda kapag kausap nito ang anak niya. Mabait ang Donya kahit napamahal na agad ito kay Vicky. Wala siyang kinalakihang ina kaya parang ina na ang turing niya kay Doña Leandra. Malapit sa isa't isa ngunit wala pa siyang masyadong alam dito. Palakwento ito pero hindi pa rin nagkikwento sa kanya ng matanda ang tungkol sa pamilya nito. Nararamdaman ni Vicky na may hindi magandang nakaraan si Doña Leandra kaya hindi ito nagkikwento. Hindi na rin naman siya nang usisa pa. La, oras na po para sa gamot mo. Anunsyo niya habang kumukuha ng gamot sa lalagyan. Sumimangot ito. La, huwag ka nang sumimangot dyan. Nakakapangit yan eh. Madali lang namang inumin ang gamot na to. Hindi na to mapait gaya nung kahapon. Sinabi mo rin nung nakaraan na hindi mapait pero sobrang pakla ng lasa. Pwede bang hindi muna ako uminom ng gamot ngayon? La, hindi po pwede. Nakalimutan mo na ba ang bilin ng doktor? Di ba po, sinabi niya na hindi mo pwedeng makaligta ang inumin tong gamot mo. Sige na la, huwag nang matigas ang ulo, okay? Sa huli, ay napainom niya rin ito ng gamot. Gusto kong lumabas, Nurse Vicky. Talaga la? Magandang ideya po yan. Ito pala ang unang beses na nag-aya kang lumabas ah.
Dati kasi mas gusto mong nakakulong dito sa kwarto mo. Sandali lang po, aayusin ko lang yung wheelchair mo. Pagkatapos niyang maiayos ang wheelchair, ay inalalayan niya ng matanda. Nasa unang palapag lang ang kwarto nito, kaya hindi na nila kailangang magpakahirap pa sa pagbaba sa hagdan. Saan mo ba gustong pumunta la? Sa garden na lang. Titingnan ko yung mga bulaklak ko. Baka kasi hindi na inaalagaan ng mga kasambahay. Nako la, napakaganda na ng garden mo. Malalaki at malusog ang mga bulaklak na naroon. Palagi ko kasing pinapaalalahanan si Namanang na alagaan ng mga bulaklak mo doon. Napangiti ang matanda. Itinulak na niya ang wheelchair patungo sa garden area. Tama ka, Nurse Vicky. Napakaganda na ng garden ko. May mga sunflower na rin po. Ako nagsuggest niyan la. Okay po, di ba? Nag-thumbs up pa si Doña Leandra. Approve! Sagot nito at humalakak. Kapag yumaman ako la, gusto ko rin ng ganitong garden sa bahay mo. Nakakagaan kasi ng pakiramdam at kumakalma ako sa tuwing nakakakita ko ng mga bulaklak. Pwede naman kitang bilhan ng bahay at garden kung gusto mo, Nurse Vicky. Si Lola talaga, pangmayaman yung joke. Seryoso ako. Pwede kitang patayuan ng bahay kung gusto mo. Hala, baka magalit ang pamilya mo kapag ginawa mo yan. Biglang sumeryosong ekspresyon ng mukha ng Donya. Parang nang ibang ihip ng hangin at naramdaman yun ni Vicky. Tumikhim siya at napakamot ng ulo. Ibalik mo na ako sa kwarto ko. Malamig na sambit ng matanda. Tahimik niyang tinulak papasok sa mansyon ang wheelchair. Pasimple niyang tinampal ang bibig niya. Kahit kailan ka talaga, Vicky. Bakit ko kasi nabanggit ang pamilya niya eh? Ayaw niyang pinag-uusapan yun. Sermon niya sa kanyang sarili. Buong maghapon na hindi umimik ang Donya. Nakatanaw lang ito sa malayo at malalim ang iniisip. Nag-alala naman si Vicky, kaya paminsan-minsan ay sinusubukan niya itong kausapin at aliwin. Nurse Vicky, umuwi ka na. La, hindi pa po tapos ang duty ko. Sige na, naghihintay na si Viela sa'yo. Okay naman ang pakiramdam ko eh. Huwag kang mag-alala sa akin. At kapag may nangyari sa akin, nandiyan naman si Manang at tatawagan ka nila agad. La, hindi pwede. May anak ka. Mas maganda kung maglalaan ka ng maraming oras sa kanya. Sulitin mo ang bawat oras na kasama mo siya. Baka kasi magaya ka sa akin. Anong ibig mong sabihin, La? Wala naman. Sige na, makakauwi ka na. Okay, La. Basta kapag may nararamdaman kang masakit sa'yo or masama ang pakiramdam mo, isang pindot mo lang ng button dyan sa cellphone mo. Matatawagan mo na agad ako. Kakausapin ko rin po si Namanang bago ako umalis. Salamat, Nurse Vicky. Good night, La. Good night din sa'yo. Mabuti na lamang at may dumaan pang jeep kaya't mabilis siyang nakauwi sa bahay nila. Nagulat pa siya noong nakita niyang nakatayo sa labas ng bahay nila si Viela. Katabi nito ang kapitbahay nilang si Chichi. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Kunot noon niyang tanong. Napakamot ng ulo si Chichi. Nagpumilit kasi si Viela, Ate Vicky. Ayaw niya para matulog at gusto niyang tumambay rito sa labas para hintayin ka. May pasok pa siya bukas. Pero, bakit napaaga ka, ate? Pinauwi ako ng Doña Leandra eh. Salamat ulit sa pagbabantay mo kay Viela habang wala ako, Chichi. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Ako nang bahala sa kanya. Sige ate, good night sa inyong dalawa. Paalam ni Chichi at pagkatapos ay naglakad na ito pa uwi sa kanila. Mamu, ang aga mong umuwi. I miss you po. Saad ni Viela at natutuwa siyang niyakap. Anak, masyado kayatang malambing ngayon. May ginawa ka na naman ba? Kaagad na napanguso ang anak niya. Umiwas ito ng tingin at bigla na lang naglakad papasok ng bahay.
Viela, ano na naman ang ginawa mo sa school? Wala po. Ayoko ng sinungaling anak. Sabihin mo na agad sa akin kung anong nangyari. Pinapatawag ka po ng principal namin, Mamu. Principal? Pinapatawag? Bakit? Anong meron? At ano na naman ang ginawa mo anak? Bakit po ako? Ikaw po ang pinatawag, ibig sabihin ikaw ang may ginawa, Mamu. Umawang ang labi ni Vicky sa sinabi ng anak niya. Ano bang ginawa mo sa principal, Mamu? Ikaw ang pinatawag niya eh. Sabi niya, sabihan raw kita na kailangan kanyang makausap. Lumuhod siya para pumantay kay Viela. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Viela, ikwento mo sa akin kung anong nangyari. Tama na ang pagjo-joke. Kasi po, ano po kasi, Mamu? Anong ano? Kasi ano? Nilagyan ko po ng black eye yung dalawa kong kaklase na lalaki. Dalawa? Mamu, wag ka pong magalit, please. Hindi naman ako galit anak. Pero bakit mo naman nagawa yun ha? At dalawa pa talaga sila. Kaya naman pala pinapatawag ako ng principal eh. Napahagod siya sa kanyang sentido. Sila naman po ang naunay eh. Inaasar po nila ako kanina sa recess. Kinuha pa nila yung baon na inihanda mo po para sa akin, Mamu. Aba, grabe naman pala ang ginawa nila sa'yo. Bukas na bukas din ay haharapin ko ang principal at pati ang mga magulang ng mga batang yon. Ano pang pangasar pa bang ginawa o sinabi nila sa'yo? Napayuko si Viela at bigla na lamang itong humikbi. Wala raw po akong tatay. Pabaya ka raw pong mami kasi hindi mo ako kayang bigyan ng daddy. Bad raw po ako kaya daw ako iniwan ni Papu. Hindi naman po yung totoo, di ba, Mamu? Hindi ka naman po pabaya at hindi po ako bad. Pero bad yung sinapa ko sila. Pero deserve naman po nila yun eh. Sila po ang bad. Wala naman po akong ginagawa sa kanila pero ginagalit nila ako. Mahigpit niyang niyakap si Viela. Aayusin kong lahat ng ito anak. Hindi ka nila ulit mabubuli. Kapag may nangyari ulit na ganyan sa susunod, sabihin mo agad sa akin. Opo, Mamu. Hindi ka po galit sa akin? Hindi ko gusto yung pananakit mo sa kanila pero naiintindihan ko na ginawa mo yun para ipagtanggol ang sarili mo. Pero kapag naulit yun, huwag ka nalang manakit. Isumbong mo na lang sila sa teachers o tawagan mo ako para makausap ko agad ang mga magulang ng mga away sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo anak? Opo, Mamu. Hindi na po ako mananapak ulit. Pero pwede po bang mangurot o mangagat? Napatampal na lamang si Vicky sa noo niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Araw na ng Sabado. Walang pasok sa eskwela si Viela. Kaya isinama niya na ito sa trabaho. Magpapakabait ka ron anak ha. Huwag mong i-stressin si Doña Leandra. Baka kung ano na naman ang ikwento mo. Mamu, hindi po nai-stress si Lola Doña sa akin. Ang sabi pa nga niya sa akin ay nakakatuwa ako eh. At ako raw ang paborito niyang apo. Pero hindi niya naman po ako apo, diba? O baka naman totoo ko siyang lola, Mamu. Anak ba niya ang papo ko? Natawa si Vicky. Hindi anak. Ang ibig sabihin ni Doña Leandra ay itinuturing ka na niyang apo niya. Ganun po pala yun? Akala ko siya na ang totoo kong lola. Magpapabili sana ako ng chocolate sa kanya. Muling natawa si Vicky. Mamu, ang laki ng bahay ni Lola Doña, no? Hindi po ba siya natatakot? Natatakot saan? Kasi po, kapag malaki ang bahay, mas maraming space para sa mumu. Wala namang multo sa bahay niya? Dilagyan po natin. Sa bahay ni Ate Chichi, may nakitang mga multo. Marami po. Isama natin yung isa papunta dito sa mansyon. Naluloka ako sa'yo anak. Umabot ka na sa multo. Balak mo bang isama papunta dito? Gulantang niyang sinabi at napatingala siya sa langit. Diyos ko Lord, kakaiba na talagang mag-isip ang mga kabataan ngayon. Nakarating na sila sa mansyon.
at kagad niyang dinala si Viela sa kwarto ni Doña Leandra. Excited na nagmano si Viela sa matanda. Pinisil naman ito ang pisngi niya. Mabuti naman at wala kang pasok ngayon sa eskwela, Viela. Namiss kitang bata ka. Sabi ng Donya. Lola Donya, Sabado po ngayon. Kung papasok po ako lang mag-isa sa school. Sabado na pala. Hindi ko na alam sa dami ng iniisip ko. Pero namiss din po kita, Lola Donya. Namiss ko na yung mga stories mo about sa mga princess. Pati na yung pagkanta mo, kahit wala po sa tono. Pati na po yung paghiga ko rito sa malambot mong kama. At pati na rin po yung libreng pagkain dito sa bahay mo. Ano ba ang gusto mong pagkain? Magpapahanda ako kay Manang. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Umubo si Vicky. La, wag mong masyadong ispoilin si Viela. Huwag ka na pong masyadong mag-abala. Awat niya sa matanda. Kumumpas sa ere ang kamay ng matanda. Huwag kang mag-alala, Nurse Vicky. Minsan lang nandito si Viela, kaya dapat maibigay ko ang gusto niya. Parang apo ng turing ko sa anak mo. The best ka talaga, Lola Donya. Gusto ko po ng tortang talong. Sabat ni Viela. Tortang talong lang ang gusto mo? Opo, nung nakaraan po kasi, nagluto ng tortang talong yung kasambahay niyo po. Masarap po siyang magluto ng tortang talong. Kalasa po ng luto ni Mamu. Sige, magpapahanda ako ng maraming tortang talong at pagsaluhan natin mamaya. Napakasimple naman ang hiling mo, Viela. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Nakakamangha ka. May kinuha si Viela sa bag niya. Ano bang kinukuha mo dyan sa bag mo, anak? Si Tani Vicky. Ngumisi lang si Viela at inilabas ang maraming test paper. Inilahad niya ito sa Donya. Nagtatakang pinagmasdan ni Vicky ang anak niya. Tinignan ni Doña Leandra ang mga test paper. Wow naman, apo! Perfect ka sa lahat ng exam mo! Hindi ka lang maganda, matalino ka rin, mana ka sa akin. Puri ng Donya. Ako po ang high sa klase namin, Lola Donya. Ang sabi po ni teacher, may matatanggap akong medal sa recognition day namin. Nakaka-proud ka naman. Dahil magaling ka, bibigyan kita ng reward. Hilingin mo ang kahit anong gusto mo. Ibibigay ko yun sa'yo. Talaga po? Kahit ano po? 3 ulit na tumango ang Donya. Isa lang naman po ang reward na gusto ko eh. Ang hiling ko po ay yung papo ko po. Napakurap ang matanda. Napaubo naman si Vicky. Pwede mo po bang ibalik ang papo ko sa amin ni Mamu? Miss ko na po kasi siya eh. Malungkot na sabi ni Viela. Bigla tuloy pinagsisihan ng Donya na nagtanong pa siya kung anong reward ang gusto ng bata. Matagal nang alam ng matanda ang kwento ng buhay ni Vicky. Alam nito na imposible nang bumalik ang ama ni Viela. Matagal na noong huling nagkita si Vicky at ang lalaking yon. Ang huling pagkakaalam ni Vicky ay lumipad na ito papunta sa ibang bansa. Napatingin ang Donya kay Vicky. Viela, samahan mo muna ako sa kabilang kwarto. May kukunin lang ako. Aya niya. Mamu, bakit po kailangan kong sumama? Kailangan na kasi magpahinga ulit ni Doña Leandra. Tara na muna. Nakasimangot na sumunod si Viela sa kanya palabas ng kwarto. Araw ng Sabado. Nagtungo sa palengke si Vicky. Balak niya kasing ipagluto ng specialty niya, si Doña Leandra. Habang tumatawid siya sa kalsada, ay bigla na lamang humarurot ang isang kulay itim na kotse. Mabuti na lamang at nakailag siya, kaya hindi siya nasagasaan ito. Hoy! Walang niya ka! Sigaw niya at hinabol ito. Hinubad niya ang sandals niya at nakapaan niyang hinabol ang kotse. Maraming napapalingon sa kanya. Kalaunan ay tumigil rin naman ang kotseng hinahabol niya. Nilapitan niya ito. Tumayo siya sa harapan nito para makita siya ng driver. Hoy!
Ikaw bang hari ng kalsada? Kung hindi naman pala, bakit wagas ka kung magpatakbo ng sasakyan ha? Na para bang walang taong dumadaan? Loko ka ba ha? Hindi porket walang streetlight sa lugar na to magmamaneho ka ng ganyan. Nakita mo namang tumatawid ako. Paano kung nasagasaan mo ako ha? Hindi ako pusa kaya wala akong siyam na buhay. Iisa lang ang buhay ko, tapos balak mo pang tapusin? Bumaba ka dyan. Baba sabi! Tinted ang salamin ng kotse niya, kaya hindi niya makita ang mukha ng driver sa loob. Ayaw mong bumaba ha? Ngumisi siya at hinampas niya ang kotse gamit ang bag niya. Hindi pa siya nakontento dahil pati sandals niya ay ginamit niya na rin panghampas. Tsaka lang siya tumigil noong nagasgasan na ito. Doon na tuluyang bumaba ang driver. Napangang siya at saglit na nakalimutan ang galit niya noong nakita niya ang itsura nito. Matangkad, tisoy at ubod ng gwapo ang driver. Para itong model sa mga magazine. Ang lalaking ito ay si Travis Fedrito, isang mayamang negosyante. Marami itong hotels, restaurant at iba't iba pang negosyo sa loob at labas ng bansa. Miss, alam mo ba kung gaano kamahal tong kotse ko ha? Hindi ko alam, pero dapat mong malaman na mas mahal pang buhay ko kaysa dyan sa kotse mo. Ano bang kinakagalit mo, miss? Wow, hindi mo alam? Seryoso ka ba? Muntik mo lang naman ako masagasaan. Kanina pa kita hinahabol pero ang tagal mong huminto. Kanina pa kita pinapababa pero ang tagal mong bumaba. Namatay ka ba? Napakurap si Vicky. Nasugatan ka ba? Umiling siya. Nasagasaan ba kita? Muli siyang umiling. Anong kinakagalit mo? Wala naman palang nangyaring masama sa'yo. Aba, loko ka talaga. Hindi porket walang nangyari sa akin ay wala na akong karapatang magalit sa'yo. Mag-sorry ka na lang sa akin para matapos na to. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa'yo? Wala namang nangyari. Depensa ni Travis at humakbang ito papalapit sa kanya. Ikaw ang dapat na humingi ng tawad sa akin. Umawang ang labi ni Vicky. Nagtataka niyang itinuro ang kaniyang sarili. Ako? Bakit ako? Itinuro ng lalaki ang gasgas sa kotse. Wala yan kanina. Pareho nating alam na kung sinong may gawa niyan. Pwede kitang kasuhan dahil dyan. Sinira mo yung pagmamay-ari ko. Sa sobrang inis ni Vicky ay sinampal niya ito. Nagulat si Travis sa ginawa niya. Hindi porket gwapo at mayaman kay papayag na ako magpaapi sa'yo. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Ang tataas ng tingin niyo sa mga sarili niyo. Na para bang lahat ng tao ay kailangan mag-adjust sa mga gaya niyo. Sumama ang tingin ni Travis sa kanya. Bayaran mo tong gasgas sa kotse ko. Pati na yung pagsampal mo sa akin. Wala pang babaeng sumampal sa akin ng ganun. Pwes, ngayon meron na. Hindi kita babayaran. May kasalanan ka rin naman sa akin. Pwede rin kitang kasuhan kasi ano, muntik na. Muntik mo na akong mapatay. Napailing si Travis. May dumaang tricycle at kaganitong pinara ni Vicky. Dali-dali siyang sumakay at nagpahatid na sa mansyon ng Donya. Nilingon pa niya ang lalaki at masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Napatampal siya sa noo niya. Bakit ko nga bang inisgisan yung kotse niya? Basta. Siya naman ang nauna Gumanti lang ako. Hindi dapat ako nagigilty. Ang yabang-yabang niya, arugante. Gwapo sana Huminga siya ng malalim. Sayang siya. Malas akong sino mang asawa o girlfriend niya. Bulong pa niya sa ere. Ayos ka lang ba, miss? Panguusisa ng tricycle driver. Nako, hindi po manong. Sinira ng lalaking yun ang araw ko. Muntik na niya akong masagasaan tapos huli. Ako pa yung magmumukhang may kasalanan? Makalipas ang ilang minuto narating na niya ang mansyon. Nagpalit muna siya ng uniform bago siya nagtungo sa silid ng Donya. Magandang umaga, Nurse Vicky. Masiglang bati ni Donya Leandra at malaki ang ngiti nito sa kanya. Tipid na ngumiti si Vicky. Parang hindi yata. Magandang umaga mo, Nurse Vicky. May nangyari lang pong hindi maganda kanina. Sorry la. Napaka-unprofessional ko.
Pati pagka-bad trip ko, dinala ko pa rito sa trabaho. Ano ba ang kinaiinis mo? Kasi po, gusto po kitang ipagluto ng specialty ko. Maaga po akong pumunta sa palengke kaso may isang mayhabang na driver na muntik na akong masagasaan. Buti na lang nakailag ako. Nagtalo po kaming dalawa at siya pa itong malakas ang loob. Nakakainis talaga la. May itsura pa naman sana pero ang itim ng budhi niya. Kaya kapag nakita ko ulit siya, lagot talaga siya sa akin. Pero sana hindi na ulit mag-cross ang landas naming dalawa. Nakakaimbyar na po kasi talaga. Nag-sorry ba siya sa'yo? Yun nga pong kinakagalit ko la. Kahit isang sorry lang ay wala akong narinig mula sa kanya. Sabi pa niya, ako yung may kasalanan at pwede niya raw akong kasuhan kasi ginasgasan ko yung kotse niya. Nakakainis nga ang ganyang klase ng tao. Alam mo ba ang pangalan at itsura niya? Marami akong koneksyon. Nurse Vicky, pwede kong ipahanap ang lalaking yan at papahirapan ko siya. Salamat pero hindi na pula. Ipagdarasal ko na lang na sana bumait na siya at sana hindi na kami magkita pa. Mapagbiro pa naman ang tadhana. Kung sino pa yung taong ayaw mong makita, yun pa ang tao na madalas mong makakasalubong. Bilib din naman ako sa iyo, Nurse Vicky. Naiinis ka na sa kanya pero nabanggit mo pa rin na may itsura siya. Gwapo naman kasi talaga siya la, pero sana magandang ugali niya para bumagi naman. Tama na yung inis mo sa kanya. Tulungan mo na lang akong bumangon. Gusto kong pumunta ulit sa garden. Bumubuti naman ang kalagayan ni Doña Leandra. Iyon ang akala nila. Ngunit isang gabi ay bigla na lamang itong inatake. Kaagad na nagtawag ng doktor si Vicky. Napag-alaman nila na hindi na tumatalab sa katawan nito ang mga gamot. Kumalat naman kasi sa katawan ng matanda ang cancer. May taning na rin ang buhay nito. Nagpipigil ng luha si Vicky habang pinapanood ang donya na mahimbing ng natutulog. Matagal na siyang naging nurse. Marami na rin siyang pasyente na may gantong case. Pero sa sandaling panahon nilang magkasama, napalapit ng husto ang loob niya. Maaga siyang nawala ng ina. Kaya noong nakilala niya si Doña Leandra, ay naramdaman niya ulit ang presensya ng isang ina. Nagising si Doña Leandra. Huminga ng malalim si Vicky at pilit na ngumiti. La, may kailangan ka po ba? Nurse Vicky, pwede ba akong magkwento sa'yo? Oo naman po la. Kahit ano po, makikinig po ako. Tinapik ng Donyang space sa kaniyang tabi. Kaagad na umupo roon si Vicky. Diba, hindi ko pa nakikwento sa iyo ang kwento ng buhay ko. Opo, pero naiintindihan ko naman pula. Hindi ka pa handang ibahagi ang buhay mo sa akin at nirerespeto ko po yon. Wala akong bahalak ipaalam kahit kanino ang mga pinagdaanan ko. Kasi napakasakit. Puno ng pait. Puno ng hinagpis at nababalot ito ng lungkot. May pamilya ako at may asawa at mga anak. Ang asawa kong si Tirso, ang lalaking inakala kong magbibigay sa akin ng masayang buhay, ay naging isang halimaw. Hindi naging maganda ang kalagayan ko sa puter niya. Tama nga sila. Makikilala mo ng gusto ang minamahal mo kapag nagkasama na kayo sa iisang bubong. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ni Doña Leandra. Marahang hinawakan ni Vicky ang kamay nito. La, kung hindi mo kayang magkwento, hindi mo po kailangang pilitin. Ngumiti lang si Doña Leandra at nagpatuloy na sa pagkikwento. Palagi akong sinasaktan ni Tirso. Araw, hapon at gabi. Walang palya. Seloso din siya. Kahit ang mga hardinero sa bahay namin na nakakausap ko ay pinagsiselosan at sinisisanti niya. Ilang beses ko na siyang tinakasan pero palagi niya akong nahanap. Mayaman siya at nagmula sa isang makapangyarihang pamilya. Wala akong ibang magawa kundi ang sundin lahat ng gusto niya.
Naging alila at punching bag ako ng sarili kong asawa. Biniyayaan kami ng isang anak. Noong dumating sa buhay namin ang anak namin, naging mabait siya sa akin. Naging kalmado siya. Akala ko'y tuloy-tuloy na. Pero muli na naman siyang naging mapanakit. Konting mali, nagagalit agad siya. Gusto ko na siyang sukuan pero ikinukulong niya ako at ginugutom. Pahirapan ring makatakas dahil maraming gwardiya sa bahay. Napapaiyak na rin si Vicky sa kwento ng Donya. Hindi niya kasi inaasahan na ganun pala kalala ang pinagdadaanan ng matanda. Yung anak namin na si Travis, 12 years old pa lang siya nung iniwanan ko siya sa ama niya. Tumakas kami pero nahuli kami ni Tirso. Gusto kong isamang anak ko pero kinuha ito ni Tirso. Umalis ako at sinubukan kong manghingi ng tulong. Noong binalikan ko ang anak ko, wala na siya sa bahay. Wala na sila. Umalis na sila papunta sa ibang bansa. Inilayo niya ang anak namin. Wala akong kapera-pera, kaya wala akong magawa, Nurse Vicky. Lumipas ang maraming taon. Nagsumikap ako. Nagtrabaho ng nagtrabaho hanggang sa narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Hinanap ko ang anak kong si Travis. Nalaman ko na namatay na pala si Tirso. Bungakala ko'y magkakasama na kami ng anak ko. Pero galit siya sa akin. Naintindihan ko naman Lumaki siya nang wala ako sa tabi niya. Inabutan niya ng isang basong tubig si Doña Leandra. Sinasabi ko ito sa iyo dahil gusto kong humiling sa iyo. Humiling po ng ano? Gusto ko na bago man lang ako mawala rito sa mundo, ay mapatawad ako ng anak ko. Gusto kong magkaayos kaming dalawa. Gusto ko siyang makasama sa huling hininga ko. Gusto kong mamatay ng mapayapa, Nurse Vicky. Sige la, tutulungan po kita. Pag-aayusin ko po kayong dalawa. Desididong sinabi ni Vicky habang pinupunasan ang kaniyang luha. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang impormasyon tungkol sa kanya. Sa ngayon ay ito muna ang ibibigay ko sa iyo. May kinuhang litrato sa drawer ang matanda at iniabot niya ito kay Vicky. Iyan ang anak ko. Umurong ang luha ni Vicky nung namukaan niya ang lalaking nasa picture. Namutla siya at bahagyang nakaramdam ng inis. Siya? Bakit siya? Bakit, Nurse Vicky? May problema ba? Napakamot siya ng ulo. Sure ka po ba na siya talaga yung anak mong si Travis? Oo naman. Marami pa akong litrato niya rito sa drawer. Pwede mong tingnan. Sinilip ni Vicky ang drawer at bumungad sa kanyang napakaraming litrato ni Travis. Hindi niya man lang naman ang kabaitan mula. Bakit? Parang mainit yata ang dugo mo sa anak ko, Vicky. Kilala mo ba siya? O baka naman siyang papo ng anak mong si Viela? Kaya ba maganang loob ko kay Viela ay dahil totoong apo ko siya? May apo na pala ako. Pagak na natawa si Vicky. Nako, hindi po siya la. Ayoko rin naman no. Kung ganon, ay may ginawa ba sa iyong anak ko? Kilala mo ba siya? Hindi ko alam na anak mo palang lalaking ito pero sa sandaling panahon na nakausap ko siya alam ko na hindi siya mabuting tao. Kumunot ang noo ni Doña Leandra. Humigpit ang pagkakahawak ni Vicky sa picture. Ang anak kasi ni Doña at ang lalaking muntik ng sumagasa sa kanya noong nakaraan ay iisa lang. Naiinis siya kay Travis dahil hindi nito magawang patawarin si Doña Leandra. At naiinis din siya dahil naalala na naman niya ang pagtatalo nila noon sa palengke. Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Anong atraso niya? Naalala mo yung lalaking muntik ng sumagasa sa akin la? Oo, yung mayabang na lalaki.
Dinuro ni Vicky ang lalaki sa picture. Siya po ito. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niyang yan. Kahit sa panaginip ko ay sumusulpot siya. Para siyang kuto. Ang sarap-sarap niyang tirsin. Nakakagigil talaga. Hambog masyado. Tumikim siya at nahihiyang binalingan ng matanda. Sorry la, anak mo nga pala to. Talaga? Napakaliit naman ang mundo. Sinong mag-aakalang nagkita na pala kayo ng anak ko? Nakakatuwa naman. Napanguso si Vicky. Galit ka sa anak ko, hindi ba? Tutulungan mo pa rin ba ako, Nurse Vicky? Oo naman la. Isasantabi ko muna ang galit ko sa kanya. Gagawin ko po ang lahat para magkaayos kayo ni Travis. Paano mo naman iyon gagawin? Kakaibiganin ko po siya. Kukunin ko ang loob niya para kapag sinabi ko sa kanyang tungkol sa inyo, mas madali siyang makikinig. Ipapaintindi ko sa kanya ang lahat. Maraming salamat, Nurse Vicky. Huwag ka muna magpasalamat sa akin la. Tsaka na kapag napagtagumpayan ko na po. Nakangiti siyang niyakap ng matanda. Bibigyan kita ng gantimpala kapag natupad mo ang kahilingan ko. La, hindi po ako humihingi ng kapalit. Gusto ko lang po talagang makatulong sa inyo. Kinabukasan ay kagad na pinuntahan ni Vicky ang address ng opisina ni Travis. Marami kasing ibinigay na impormasyon si Doña Leandra sa kanya. Kahit ang condo unit ng binata ay alam na rin niya. Sinubukan niyang pumasok sa building pero masyadong maraming tanong ang gwardiya. Kaya't nanatili na lamang siya sa labas at hinintay ang paglabas ni Travis. Nasa na kayang lalaking yun? Napatuwid siya ng tayo ng mamataan niya, si Travis na palabas ng building. Pumara siya ng taxi at sinundan ng sasakyan nito. Tumigil ito sa harap ng isang restaurant. Dire-diretsong pumasok sa loob si Travis habang nakanganga at nakatunganga naman si Vicky sa labas. Napakamot siya sa kanyang braso habang nakatingala sa malaking logo ng restaurant. Sa dinami-rami ba naman ang restaurant na pwede niyong pasukan? Dito pa talaga sa pinakamahal sa lahat ng mahal na kainan. Bahala na nga. O-order na lang ko ng pinakamura nila. O baka naman ako pang mapamura kapag nakita ko yung presyo ng mga pagkain nila. Saad niya sa kawalan at napatampal na lamang siya sa kanyang noo. Naglakad na siya papasok ng restaurant. Kagad niyang ginala ang mga mata niya. Mabilis niya namang nakita si Travis. Nakaupo ito sa pinakagitnang mesa at may kausap ito sa telepono. Paano ko kaya siya lalapitan? Paano ko siya kakaibiganin? At siguro naman, hindi niya na naaalala yung ginawa ko sa kotse niya. Well, sana hindi na. Kasi kapag naalala niya yun, baka magtalo lang kaming dalawa. Ang goal ko pa naman ay ang kaibiganin siya. May dumaan na waiter. Napansin niya ang dala nitong isang baso ng tubig. Kaagad niya yung dinampot. Ma'am, nainuman na po yan. Saway ng waiter pero nilampasan niya lang ito. Nagpagewang-gewang siya habang naglalakad, papalapit kay Travis. Ibinuhos niya ang tubig kay Travis at nagkunwari siyang aksidente lamang yon. What the? Gulat na napatayo ang binata. Basang-basa ang suot nitong slacks. Nako, sorry po, hindi ko po sinasadya. Sambit ni Vicky at kagad siyang dumampot ng tissue at pinunasan si Travis. Lumuhod pa siya sa harapan nito. Kalaunan ay natigilan din siya sa ginagawa niya. Huli na noong napagtanto niya kung saang parte ang pinupunasan niya. Mariin siyang napalunok. Akala ko pupunasan mo pati yung brief ko. Sarkastikong sambit ni Travis at hinila siya patayo. Sa susunod kasi, mag-iingat ka para hindi ka nakakaabala sa iba. Sorry talaga. Hindi magandang nagawa ko kahit na aksidente lang naman yun. Gusto kong makabawi sa'yo, Travis. Alam mo ang pangalan ko? Ha? Anong alam? Hindi no? Paano mo naman nasabing alam ko? Guni-guni mo lang yun. Hay. Hindi lang niya paupo si Travis. Umupo ka na muna dyan at kumalma ka muna. Ililibre na lang kita para makabawi ako sa'yo.
Saad niya pa at ninitian ito. Hinagod siya ng tingin ni Travis. May pambayad ka ba? Hala, grabe siya. Ano akala mo sa akin? Poor? Marami akong pera, no? Ano naman ang ililibre mo sa akin? Tubig, charot. Kahit ano, pumili ka lang. Akong bahala. Mariing naikuyom ni Vicky ang kamao niya nang marinig ang pinag-o-order ni Travis. 3 putahe ang in-order nito at may steak pa. Medyo makapal palang mukha ng lalaking to. Oo, sinabi kong ililibre ko siya pero malay ko bang aabusuhin niya pala? Hindi man lang nahiya. Hambog na suga papa. Hindi ka ba kakain, miss? Uminom si Vicky sa in-order niyang tubig. Busog pa ako. Tubig lang muna ako. Kain ka lang. Sana masamid ka. Ay, magpakabusog ka ha. Eat well po. Sa totoo lang, ay nagugutom na rin siya. Pero sa sobrang laki ng babayaran niya mamaya, titiisin niya na lang muna ang gutom. Natawa bigla si Travis. Naaalala kita. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Ha? Nagkita na tayo noon. Hindi ko makakalimutan yung mukha mo. Ikaw yung gumasgas sa kotse ko. Tama ba ako? Napalunok si Vicky at nagkunwaring nagulat. Hala! Sorry. Hindi kita nakilala eh. Ikaw pala yun? Sorry talaga sa nangyari ah. Hindi ko pa formal na ipapakilala sa iyong sarili ko. Naglahad siya ng kamay. Ako nga pala si Victoria. Vicky na lang. At yung nangyari dati, kalimutan na lang natin, okay? Planado ba itong pagkikita natin? Namutla si Vicky at napainom ulit ng tubig. Naubos na ang tubig niya kaya kinuha niya na yung tubig ni Travis at ininom na rin. Ang lakas naman ng pakiramdam ng lalaking to. Natunugan niya agad na may plano ako. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi siya makatingin ng diretso kay Travis. Anong ibig mong sabihin? Paanong planado? Usisa niya. Alam ko ang magaya mong babae. Siguro may plano kang perahan ako. Nakita mo yung kotse ko. Mamahalin. Kaya naisip mo siguro na dahil mayaman ako, tatargetin mo ko. Planado mo ito. Tama ba ako? Over naman sa planado. At kung gusto kitang perahan, bakit kita nilibre? Ako nga yung maglalabas ng pera eh. Maniwala ka. Aksidente lang talaga to lahat. Nakatadhana tayong magtagpong muli. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Di wow. May sinasabi ka? Wala no. May narinig ka ba? Naglapag ng ilang libo sa mesa si Travis. Tapos na akong kumain at kailangan ko nang umalis. Kung nagugutom ka, pwede kang umorder ng pagkain. Gamitin mo ang perang to pambayad. Alam kong wala kang pambayad. Halata sa itsura mo. Malamig na sambit ng lalaki at naglakad na ito paalis. Grabe naman sa halata sa itsura ko. Ismid ni Vicky at tiningnan pa sa salamin ang mukha niya. Saang banda naman ang mukha kong ito na nahalata niya na wala akong kapera-pera, aber? Wala akong ibang nakikita kundi kagandahan. Nakahinga ng maluwag si Vicky dahil hindi siya ang magbabayad ng lahat. Pero palpak ang una niyang paglapit kay Travis. Masungit talaga siya. Sa bagay, sino ba ako para maging mabait siya sa akin? Sa mismong nanay nga niya galit siya eh. Napanguso siya at nag-take out na lamang ng pagkain para sa anak niya. Desidido siyang mapag-ayos ang mag-ina, kaya nag-isip ulit siya ng panibagong plano. Sinundan niya ulit si Travis at nawindang siya noong sa simbahan ito nagpunta. Simbahan? Ano naman ang ginagawa niya rito sa simbahan? Hindi ka panipaniwala. Sa sungit at sama ng ugali niya, may oras pa pala siyang humarap kay Lord. Nakita niyang may space pa sa tabi ni Travis. Kagad siyang naglakad, papunta roon at tinabihan ito. Nakapikit si Travis at nagdadasal. Malaya niya tuloy, natitigan ang mukha nito. Mas gwapo siya kapag nakapikit at ang bait-baiting na ng itsura niya. Komento niya. Binalingan siya ni Travis. Ikaw na naman? Bakit? Bawal ba ako rito, Mr. Sungit? Anong ginagawa mo dito? Simbahan to, diba? Malamang nagsisimba.
Ikaw ba? Nagsisimba rin. In fairness, hindi halata sa itsura mo. Anong sinabi mo? Wala po, Mr. Sungit. Itigil mo ang kakatawag mo sa akin ng Mr. Sungit. Okay, sa isang kondisyon. Itigil mo muna ang pagsusungit mo. Miss, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ako rin naman So anong pinagdadasal mo kay Lord? Labas ka na ron. Hulaan ko na lang. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, no? Sure akong mapapatawad ka ni Lord. Lahat naman ng taong nagkakasalay na papatawad niya. Sana ganun ka rin. Matuto ka rin sana magpatawad. At sino naman ang patatawarin ko? Sino nga ba? Alam kong may sagot ka sa tanong na yan, Mr. Sungit. Nagkasalubong ang kilay ni Travis. Naguguluhan ito sa mga sinasabi niya. Naiinis na si Travis sa kanya, kaya tinalikuran na siya nito at naglakad na ito palabas ng simbahan. Mabilis niya itong hinabol. Uuwi ka na ba, Mr. Sungit? Bakit mo tinatanong? Wala lang. May nakita siyang nagbebenta ng ice cream. Uy, ice cream oh. Tara, bili tayo. Hindi na ako bata. Ha? Hindi lang naman para sa bata ang ice cream Tara, ililibre kita. Promise, maililibre na talaga kita ngayon. Hindi mo na kailangan mag-iwan ng libu-libong pera sa mesa. Kinaladkad niya si Travis bago pa man ito makatanggi. May nakapagsabi na ba sa'yo na nakakainis ka? Tanong ng binata. Tumango si Vicky. Oo naman. Dapat makinig ka sa kanila. Totoo ang sinabi nila. Ikaw din naman Anong ako rin? Nakakainis ka rin kaya? It's a tie lang tayo. Kung nakamamatay lang ang masamang tingin, baka kanina pa nalagutan ng hininga si Vicky. Kahit papano ay napalamig ng ice cream ang ulo ni Travis. Akala ko ba hindi ka na bata? Pero pang-apat na cone mo na yun ng ice cream Pangaasar niya kay Travis. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ng kinain ko. Hoy, wag na. Libre ko nga, diba? Kahit pa kumain ka ng 10 ganyan, ako pa rin ang magbabayad para sa'yo. Afford ko na yan Bakit ba palaging nagkukross ang landas natin? Ang tawag dyan ay destiny. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Anong kakornihan yan? Tadhana ba talaga sadyang stalker lang talaga kita? Stalker? At sino ka naman para i-stalk ko? Hindi ko nga alam na dito ka pala sa simbahan Palusot pa niya. Ni hindi ko alam na nagsisimba pala ang lalaking kagaya mo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit-balikat lang si Vicky at tinawanan ang nagtatakang reaksyon ni Travis. May isang batang babae na bigla na lamang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng pink na dress na may iilang butas sa gilid at may headband ito sa ulo na medyo marumi. May inilahad itong mga sampagita. Magandang araw po sa inyo. Baka po gusto niyong bumili nitong sampagita ko. May sakit po kasi yung nanay ko at gusto ko po sanang makatulong sa pagbili ng mga gamot na kailangan niyang inumin. Bili na po kayo, ma'am at sir. Kapag bumili po kayo nito, ipagdadasal ko po na maging kayo habang buhay. Magtatagal ang relasyon niyong dalawa. Litanya ng bata habang nakangiti pa ito. Napalunok si Vicky at kagad na umiling. Nagkakamali ka, Neng. Hindi kami magrelasyon. Hindi ko siya boyfriend. Talaga po? Sayang naman po. Bagay pa naman kayong dalawa. Pogi siya at maganda ka. Bili na po kayo nitong sampagita. Sige, bibili ako. Pero bago pa man makapaglabas ng pera si Vicky, ay nauna nang mag-abot ng 10,000 si Travis. Napanganga siya at pati na rin ang batang babae. Hala, Pogi, kulay asul ang pera na to. Malaking halaga po ito. Sobra-sobra po ito. Wala po akong panukli dito. Nahihiyang sambit ng bata. Nagimbal sa napakaraming pera. Hindi mo ko kailangang bigyan ng sukli. Sa'yo na yan lahat. Ibili mo ng gamot ng nanay mo. Umuwi ka na at magpahinga rin. Nakangiting sad ni Travis at marahan itong tinapikang ulo ng bata. Nagulat si Vicky sa ipinakitang kabaitan ni Travis. Hindi niya alam na may tinatago pa rin talaga itong kabaitan. Nako,
Maraming salamat po talaga, Pogi. Matutuwa ang nanay ko nito at mabibilhan ko rin ng ulam ang mga kapatid ko. Salamat po talaga. Hulog ka po ng langit. Iniabot ng batang mga sampagita. Sa'yo na po ito lahat. Salamat po talaga. Mauna na po ako ha. Kita ang saya sa mukha ng bata. Kumakaway pa ito habang naglalakad palayo. Tumikim si Vicky. Napatingin tuloy si Travis sa kanya. In fairness, ang bait mo sa part na yun. Puna ng dalagang nurse. Mabait naman talaga ako. Ngayon pa lang. Hindi mo lang talaga ako kilala, miss. Miss? Ilang oras na tayong magkasama tapos miss pa rin ang tawag mo sa akin. May pangalan ako, okay? At ang pangalan ko ay Vicky. Ikaw naman ay si... Alam ko na alam mo ng pangalan ko. Hindi kaya? Ako si Travis. Masaya ka na? Salamat nga pala, Travis. Para saan? Kasi tinulungan mo yung batang babae kanina. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Kamag-anak mo ba yun? Hindi. Gusto ko lang magpasalamat sa kabutihan mo. Sa dami ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa mundo, natutuwa ako na may mga tao pa rin kagaya mo na handang tumulong. Kahit hindi halata. Charot. Ay, nakikita ko ang sarili ko sa batang yun. Isang batang musmos. Madalas tumatambay sa kalsada para mamalimos at maghanap ng pera. Nung 13 anyos ako ay nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko. Iniwan kami ng tatay ko at si nanay na lang ang tanging meron ako. Ako na lang ang masasandalan niya. Kaya ginawa kong lahat ng makakaya ko para maipagamot siya. Pero malupit ang mundo sa akin dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng oportunidad. Tuluyan ang nawala sa akin ang nanay ko. Nawala na sa piling ko ang kaisa-isang taong kinakapitan ko. Tahimik siyang pinakinggan ni Travis at inabutan pa siya nito ng panyo. Ikaw ba, Travis? Nasaan ang nanay mo? Nagpapakasasa sa buhay niya. Ha? Walang kwentang nanay ko. Hindi siya nagpakaina sa akin. Hinayaan niya akong malunod sa kalungkutan. Hinayaan niya akong mamuhay sa kadiliman. Paano kung hindi naman talaga niya ginustong mangyari yun? Galit siyang binalingan ni Travis. Ano bang alam mo, Vicky? Wala. Nanay din ako, Travis. Single mom ako. At buong buhay ko'y umiikot lang sa anak ko. Para sa akin, ang anak ko ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. At handa kong gawin ang lahat para maging ligtas at lumaki siyang maayos. Paano kung hindi ka naman talaga hinayaan ang nanay mo? Paano kung may maganda pala siyang rason kung bakit? Bigla na lamang tumayo si Travis. Madali lang sabihin yan kasi wala ka sa posisyon ko, Vicky. Pareho nga kayong ina pero wala siyang kwenta. At kahit kailan ay hindi na magbabago pang pagtingin ko sa kanya. Singhal nito at iniwanan siya. Napatampal si Vicky sa noo niya. Hay, akala ko madali lang tong gawin. Abot hanggang langit talaga ang galit ni Travis kay Doña Leandra. Biglang bumalik si Travis. Travis, bumalik ka. Sorry sa mga nasabi ko kung na-offend ka man. Ibinigay ni Travis ang mga sampagitas sa kanya. Para saan to? Sa'yo na yan. Para sa akin? Bingi ka ba? Galit ka naman agad. Nagulat lang ako na binigay mo sa akin to. Salamat dito ah. Bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang liwaliwanag ng langit kanina. Bakit umulan agad at napakalakas pa? Wala man lang pa-warning si San Pedro? Let's go. Sabi ni Travis at hinila ang kamay niya. Saan mo ako dadalhin? Tumigil sila sa harap ng isang kotse. Pinagbuksan siya ng pinto ni Travis. Sakay. Pero basang-basa ako. Mukhang bago pa naman tong kotse mo. I don't mind. Basta sakay na. Sumunod na lang siya sa sinabi nito bago pa ito magalit na naman sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinanood
ang pagpasok din ni Travis sa sasakyan. Sobrang lakas naman ng ulan. May bagyo ba? Hindi kasi ako nanonood ng balita eh. Sobrang busy ko kasi kaya hindi ko na alam kung may bagyo ba. Napansin niyang pamumula ng mukha ni Travis at nakatingin lang ito sa harapan. Travis? Okay ka lang? Bakit pulang-pula ka? May lagnat ka na ba agad? Akmang hahawakan niya sana sa noo si Travis pero bigla itong umilag. Huwag mo kong hawakan. Ang init. Mainit? Ang lamig-lamig kaya. Parang nga nagyayelo ang paligid sa sobrang lamig eh. Bakit ka naman naiinitan? Wala akong jacket. Kaya ito na lang ang isuot mo. Napatili si Vicky nung bigla na lamang naghubad ng polo si Travis. Hoy! Loko ka! Ano yung ginagawa mo ha? Bastos ka! Lalabas na ako! Buksan mo tong kotse mo! Tanggalin mo yung lock! Bababa na lang ako! Mapagsamantala ka? Relax. Gusto ko lang na suotin mo tong damit ko. Kasi nakikita ko na yung... Anong nakikita mo? Yung ano mo. Anong ano ko? Anong ano? Inginuso ni Travis ang dibdib niya. Bumaba raw ng tingin ni Vicky at kagad siyang sinampal ng kahihiyan. Dahil basang-basang damit niya, kitang-kita tuloy ang suot niyang bra at kulay pula pa ito. Ngayon niya lang na-realize kung bakit hindi makatingin ng diretso si Travis sa kanya at kung bakit ito naghubad. Kagad niyang hinablot ang polo nito at sinuot na ito. Salamat. Akala ko talaga mamanyakin mo na ako. Mukha ba akong manyakis? Wala naman sa mukha yun eh. May mga gwapong ang manyak eh. Ako na nga ito nagmamagandang loob. Ako pang nahusgahan. Sorry na. And thank you. Napatingin siya sa ubad na katawan ni Travis. Tama siya. Mainit nga dito. Bakit naman ang hot-hot niya? Diyos ko Lord, magkakasala pa yata ako. Bakit bang tagal tumila ng ulan? Gusto ko nang bumaba at makalayo sa tukso. Sabi niya sa kaniyang isipan. Nabanggit mo kanina na single mom ka. Nasaan ang ama ng anak mo? Sa totoo lang ay wala rin akong ka-idea kung nasaan ang lalaking yun. Matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa amin at mas mabuti na rin yun. Alam kong kailangan ng ama ng anak kong si Viela pero kung ganun lang din naman ang ama niya, mas mabuti pang wala na lang. Kaya ko pa naman eh at napapalaki ko naman siya ng maayos. Bakit kayo naghiwalay ng ex mo? Niloko niya ako eh. Pwedeng change topic na tayo? Ayoko nang naalalang mokong na yun. Ex na siya sa buhay ko. Para sa akin matagal na siyang patay. Ikaw ba, Travis? May girlfriend ka ba o asawa? May anak ka na rin ba? Wala akong oras para sa ganyan. Wala pa ako nagiging girlfriend. Wala pang nagiging girlfriend o hindi ka naging-girlfriend? Tikim-tikim lang ganun. Wala pa ako naging girlfriend. Wala pa akong niligawan at pinormahan. Wala pa akong naikamang babae. Malinaw na ba sa'yong sinabi ko? Umawang ang labi ni Vicky. Bakit? Anong bakit? Bawal na ba ngayon maging single? Wala ba akong karapatan? Kasi sa gwapo mong yan, kahit sinong babae kaya mong juwain, kaya mong kunin. Hindi ako interesado sa mga babae. I don't trust them. Bakit? Kasi lahat sila, kagaya lang ng nanay ko. Iiwan lang din nila ako. Huwag mo namang lahatin, no? Iba-iba ang mga tao at huwag mong itulad yung ibang babae sa babaeng kinamumuhian mo. Pero naintindihan kita. Magmula nung niloko ako ng ex ko, hindi na ako pumasok pa sa isang relasyon. Natatakot akong maloko ulit. Itinuon ko na lang ang atensyon at oras ko sa trabaho at sa anak ko. Anong trabaho mo? Mangkukulam. Inismeran siya ni Travis. Joke lang. Isa akong nurse. Sa ngayon ay nagtatrabaho ko bilang personal nurse ng isang donya at ang pangalan niya ay... Hindi natapos ni Vicky ang sinasabi niya dahil bigla na lamang tumunog ang telepono ni Travis. Tumila na rin ang ulan kaya nagpaalam na siya. Nakangiti siya habang naglalakad papasok ng mansyon ni Doña Leandra.
Vicky, basang-basa ka. Puna ng matandang kasambahay at kagad siyang inabutan ng tuwalya at ekstrang damit. Pagkatapos magpalit ng damit, ay dumiretso na siya sa silid ng Donya. Nurse Vicky, nakabalik ka na. Nagkita ba ulit kayo ng anak kong si Travis? Naging magkaibigan na ba kayong dalawa? Nasabi mo na ba sa kanya? May good news at bad news po ako, La. Alin po sa dalawa yung gusto niyong marinig muna? Yung bad news na lang, Nurse Vicky. Ilang beses ko na pong sinubukang banggitin kay Travis ang tungkol sa nanay niya pero sa tuwing na pag-uusapan yun ay nagagalit po siya. Ganun ba? Ano naman ang magandang balita mo? Kahit papano po nagiging open na siya sa akin. Nakakapag-usap na kami nang hindi siya sumisigaw at nasaksihan ko na rin po yung ibang side niya. Hindi naman pala siya ganun kasama. Yes, masungit siya pero may tinatago naman siyang kabaitan. Kanina'y binigyan niya ng pera yung batang nagbebenta ng sampagita. Iniangat ni Vicky ang dala niyang sampagita. Ito nga po, Lao. Binili ni Travis ang lahat ng paninda ng bata at sobra-sobra pang binayad niya. Kay Travis yan. Opo, bigay niya sa akin. Sa'yo nilang tula. Sagot niya at inilapag sa bedside table ng Donnie ang mga sampagita. Magkakaayos pa kaya kami ng anak ko, Nurse Vicky? Sa tingin ko po ay oo. Madalas masungit at seryoso po si Travis pero nararamdaman ko na may pag-asa pang lumambot ang puso niya sa iyo, La. Magtiwala ka lang. Manalig lang tayo. Hindi ako susuko hanggat hindi ko siya nihaharap sa iyo. Pinapangako ko po na pagbabatiin ko kayong dalawa. Hindi ka matitiis nun. Maraming salamat sa iyo, Nurse Vicky. Hindi pa po tapos ang misyon ko kaya hindi ka dapat nagpapasalamat, La. Natawang matanda. Ano pa bang napag-usapan ninyo ni Travis? May pamilya na ba siya? Asawa at anak? Sana makilala ko rin sila. Wala po Single siya at hindi pa nagkakaroon ng girlfriend. Galit siya sa mga babae. Kaya siguro nung unang pagkikita namin gigil na gigil siyang nakipagtalo sa akin. Swerte pa nga po ako kasi kahit papano kinakausap at pinapansin niya pa ako. Dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanya, naapektuhan ang pakikipagrelasyon niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, La. Ang sisihin natin ay yung asawa mo. Malakas na natawang matanda. Kaya huwag ka nang malungkot dyan, La. Ako nang bahala sa anak mong yon. Kukunin kong loob niya at ipapaintindi ko sa kanya ng maigi ang tungkol sa pag-alis mo at lalo na ang kalagayan mo ngayon. Pumasok ang isang kasambahay at may dala itong mga pagkain. Sa ngayon ay kumain ka na po muna para mainom mo na rin ang gamot mo. Payo ni Vicky at marahang tinapik ang likod nito. Umaga na nang nakauwi sa bahay nila si Vicky. Tulog pa si Viela noong dumating siya. Marahan niyang hinilikan ang noo nito. Mamu? Napabangon si Viela at niyakap siya. Mamu, nandito ka na! Ang sarap naman ng yakap mo, anak. Nawawala lahat ng pagod ko. Pinisil niya ang ilong nito. Good morning sa napakaganda kong prinsesa. Good morning din po, mamu kong maganda. Viela, ano yung nabalitaan ko na piniloso pa muna naman ng teacher mo? Umiwas ng tingin si Viela. Tama naman po yung sinagot ko sa kanya, mamu Ano bang tanong niya? Ang sabi niya po kasi gamitin ko raw po yung salitang sugar sa isang sentence. Oh, tapos? Anong isinagot mo? Sinabi ko po na ang nanay ko ay nagtitimpla ng kape. Napakamot ng ulo si Vicky. Anak, mali naman yung sagot mo. Nasaan ang sugar doon? Nasa kape po. Di ba po nilalagyan naman talaga ng sugar yung kape, mamu? Humagalpak ng tawa si Vicky. Halos sumakit ng tiyan niya sa kakatawa.
Hindi na siya nagtataka kung bakit sobrang kuwela at kulit ni Viela dahil noong kabataan niya ay isa rin siyang makulit na estudyante. Anak nga talaga kita, Viela. Mamu, malapit na po ang family day namin. Kailan ba yan? Pupunta ako. Tayong dalawa lang po ulit? Isasama natin si Ate Chichi mo para 3 tayo. Napanguso si Viela. Gusto ko po ng may papo. Viela? Mamu, hanapin kaya natin siya. Gusto ko po siyang makasama sa family day. Di ba po party ng family ang mga tatay? Yung mga classmate ko po kasi. Narinig ko na isasama nilang daddy nila. Mamu, bakit po wala ako nun? Gusto ko rin po ng daddy. Gusto ko pong makita si Papo. Viela, hindi ganyan kadali yun. Next week pa naman po yung family day namin eh. Pwede pa natin siyang hanapin, Mamu. May oras pa tayo. Kung wala akong makakasamang tatay sa araw na yun, mas mabuti pong wag na lang tayong pumunta. Mapapahiya lang po ulit ako sa mga classmates ko eh. Dahil sa request ni Viela, hindi tuloy makapag-focus sa trabaho si Vicky. Hindi niya alam kung paano niya pagbibigyan ng anak. Ano ba ang bumabagabag sa'yo, Nurse Vicky? Sita sa kanya ni Doña Leandra. Napapansin na rin kasi nito na aligaga siya. Wala po. Alam kong meron. Halata naman sa kilos mo. At isa pa, mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi ka rin masyadong nagsasalita ngayong araw. Pwede kang magkwento sa akin. Hindi kita huhusgahan. At kung kaya ko naman ay bibigyan kita ng payo. Huminga ng malalim si Vicky at napasandal siya sa padera. Nakatanaw siya sa kawalan. Masama ba akong ina? Bakit mo naman nasabi yan? Saksi ako kung gaano mo kamahal ang anak mong si Viela. Isa kang mabuting ina, Nurse Vicky. Pero bakit po ganon? Bakit hindi ko magawang ibigay sa ko yung kaisa-isang request niya? Anong request ba? Ako na lang ang magbibigay sa kanya. Gusto niyo ba ng laruan, pagkain, mag-travel sa Disneyland, bumili ng mga gown at dress, sumakay ng eroplano o barko? Kaya kong ibigay ang lahat ng yan sa kanya, Nurse Vicky. Magsabi ka lang. Gusto niya ng tatay, La. Tatay? Hindi ba't wala ka ng balita sa ama niya? Kaya nga po at isa pa, wala nang paki ang lalaking yun sa anak namin. May sariling pamilya na rin siya. Hanapan mo na lang ng bagong daddy si Viela. Suwestyon ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Bata ka pa, Nurse Vicky. Maganda ka rin at may marangal na trabaho. Mabait ka at matalino. Marami pang magkakagusto sa'yo. Makipag-date ka. O gusto mo bang mag-set ako ng blind date para sa'yo? Hahanapan kita. Marami akong kilala. Mga anak ng mga amiga ko. Hot bachelors. Kung wala nang pakialam ang tatay ni Viela, di maghanap ka ng bagong tatay niya. Hindi alam ni Vicky kung bakit. Pero noong banggitin ni Doña Leandra ang salitang tatay, mukha agad ni Travis ang sumagi sa isipan niya. Napailing siya at kinurot ang kaniyang sarili. Hindi. Nababaliw na yata ako. Bakit bigla ko na lang naiisip ang lalaking yon? Sign ba to na siya nang magiging next tatay ni Viela? Nakakaloka. Hindi pwede. Ang goal ko ay ang pagbatiin silang dalaw ni Doña Leandra. Hindi ang gawin siyang tatay ng anak ko. Sino bang lalaking naiisip mo, Nurse Vicky? La, narinig mo pala? May napupusuan ka na ba? Wala po. Hindi pwede. Ngumiti lang ang matanda. Sana maging kayo ng anak ko. Nabanggit mo noong nakaraan na single siya. At ganun ka rin. Gusto rin kitang maging manugang ko, Nurse Vicky. At para naman
maging ganap ko ng apo si Viela. Pinamulahan ng pisngi si Vicky at napaiwas ng tingin. Ikaw talaga la? Wala na po yun sa plano ko. Isang araw, napagpasya ni Vicky na ipasyal muna sa mall ang anak niyang si Viela. Perfect kasi ang nakuha nitong score sa exam at bilang reward ay ipag-shopping niya ito. Terno silang dalawa ng suot. Isang itim na leggings at kulay dilaw na damit. May headband din sila na may disenyo ng sunflower. Anak, tumayo ka doon. Kukunan kita ng picture. Mag-pose ka. Utos niya sabay turo sa nakadisplay na malaking teddy bear. Nakangiti siya habang kiniklik ang kamera. Todo posing naman si Viela. Napapatingin pa ang ibang taong dumadaan dahil sa cuteness nito. Ang ganda mo talaga anak. May potential kang maging model at artista. Sabihan mo lang ako kapag gusto mong mag-artista ha. Susuportahan kita. Mana lang po ang kagandahan ko sa iyo, mamu. Siyempre, sa akin ka talaga nagmana no? Wala nang iba. Pagmamayabang naman ni Vicky sabay hawi ng buhok niya. Humagikik silang mag-ina. Vicky? Napalingon si Vicky nang tawagin siya ng pamilyar na boses. Nilingon niya ito at hindi nga siya nagkamali. Si Travis ang bumungad sa kanya. Travis? Travis! Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito sa mall? Nakipag-meet up lang ako. Date ba yan? No, kaibigan ko lang. Nag-usap lang kami tungkol sa negosyo. Ikaw ba? Pinag-shopping ko tong anak ko. Anak mo? Proud na tumango si Vicky at tinuro si Viela. Siya si Viela. Nabanggit ko na sa'yo yun nung nakaraan na single mama ko, di ba? Siya yung anak ko. Nakangiting kumaway si Viela. Pagkatapos ay naglahad pa ito ng kamay. Hi po. Ako po si Viela. Girl Viela Ballesteros. Viela na lang po. At ikaw naman po si? Nakipagkamay naman si Travis. Hi, I'm Travis. Travis? Paano mo po nakilala ang mamo ko? Boyfriend ka po ba niya? Napaubo si Vicky at kagad na tinakpan ang bibig ni Viela. Anak, ikaw talaga? Hindi ko siya boyfriend. Kaibigan ako ng mami mo. Sabat ni Travis. Magkaibigan na tayo? Gulat na tanong ni Vicky at bahagya pa siyang natawa. Kakain sana ako at gusto ko kayong yayain. Libre ko, Vicky. Oo naman no. Hindi ako mayaman kaya hindi ako tatanggi sa libre. Saan ba tayo kakain? Excited na sagot ni Vicky. Chance niya na ito para mapalapit pa siya lalo kay Travis. Saan mo ba gusto? Ikaw nang pumili. Nagtaas ng kamay si Viela. Pwede po ba ako nang pumili, Mr. Travis? Sure, Viela. Kahit saan mo gusto. Gusto ko po sanang kumain sa Japanese restaurant. Gusto ko po ng sushi at ramen. Kagad silang dinala ni Travis sa isang Japanese restaurant. Ipinaghila pa nito ng upuan sina Vicky at Viela. Si Travis na rin mismo ang umorder para sa kanila. Pagpasensyahan mo na itong anak ko ha. Masyado lang talaga siyang makulit. Kamot-ulong sinabi ni Vicky. No problem. Sa totoo lang ay natutuwa ako sa kanya. Bibo siyang bata. Parang ikaw. Salamat nga pala rito sa libre mo. Masaya akong nakita kita ulit, Vicky. Bakit naman? Di ba, imbiyerna ka sa mukha ko? Kumunot ang noo ni Travis. Imbiyerna? Anong ibig sabihin nun? Imbiyerna. High blood ka sa akin. Galit. Kinamumuhian mo ko. Ganun. Kaya hindi ko magets kung bakit masaya ka na. Nakita mo ulit ako. Pwera na lang kung gusto mo ko. Which is malabo namang mangyari, di ba? Gusto nga kita. Kasual na sinabi ni Travis. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Bumilis din ang tibok ng kaniyang puso at walang awat sa pagpapawis ang kamay at singit niya. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya
dahil sa kanyang narinig. Mabuti na lamang at dumating na ang order nila. Kaya pinagtuunan niya na lang ng pansin ang pagkain. Pero kahit anong pigil niya, paulit-ulit pa rin nag-i-echo sa isipan niyang sinabi ni Travis. Hindi niya mawari kung nagsasabi ba ito ng totoo o pinagtitripan lang siya nito. Mamu, bakit mo naman po sinasawsaw sa tubig yung sushi? Nandito po sa kabila yung sausawan, oh. Lumilipad na naman po yung isip mo, Mamu. Okay ka lang po ba? Puna ni Viela. Napalunok si Vicky at pasimpleng sinulyapan si Travis pero kanina pa pala ito nakatingin sa kanya. Sa sobrang gulat ay nabitawan niya ang chopstick at tumilapon pa ang sushi. Natataranta siyang tumayo. Liligpitin niya sana ito pero inawat siya ni Travis at nagtawag na ito ng tagalinis. Calm down, Vicky. Masyado kang natitense. Paano ako kakalma pagkatapos ng sinabi mo, ha? Napatakip siya sa bibig niya. Kusa na lang, lumabas sa bibig niya ang mga salitang yon, kaya hiyang-hiya siya. Napangisi si Travis. Tahimik na si Vicky habang kumakain sila. Si Viela at Travis naman ay kanina pa nagdadaldalan. Mr. Travis, may alaga ka po bang hayop? Yes, marami. Talaga po? Ano-ano po ang mga alaga mo? May alaga akong aso, ibon, isda, pusa, kabayo, manok, pato, at mga baka sa farm ko. Wow! May sarili ka pang farm? Yes. Next time, isasama ko kayo ng mami mo doon para makita mo yung mga baka ko doon. Talaga po? Pero busy po si Mamu eh. Inaalagaan niya pa po kasi si Lola Leandra. Personal nurse po kasi si Mamu ni Lola Leandra. Natigilan si Travis at napakurap ito. Sinulya pa nito si Vicky. Namutla naman si Vicky. Lola Leandra? Lola mo ba yun, Viela? Hindi po. Hindi po namin siya kaano-ano pero mabait po siya. Siya po ang pasyente ni Mamu. May sakit po kasi si Lola Leandra kaya inaalagaan siya ni Mamu. Mag-is na lang po kasi ito sa buhay. Ang sabi ni Lola Leandra, may anak po siyang lalaki. Kapangalan mo nga po eh. Kaya po napaisip ako kanina nung narinig ko ang pangalan mo, Mr. Travis. Kapangalan mo pala yung anak ni Lola. Pagkikwento ni Viela. Viela, let's go na. May gagawin pa pala ako. Awat ni Vicky at hinila na lang bigla si Viela paalis. Dira-diretso silang naglakad palabas ng restaurant. Kagad namang sumunod si Travis sa kanila. Vicky, sandali lang. Kailangan na naming umalis, Travis. May itatanong lang ako sa'yo. Nahuli ni Travis ang braso niya. Mag-usap muna tayo. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Huminga ng malalim si Vicky at pinaupo muna sa isang gilid si Viela. Travis. Vicky, nagtatrabaho ka para sa nanay ko. Tama ba ako? Travis, kasi ano? Kaya mo ba ako nilapitan, ha? Kinaibigan at kinuha mo ang loob ko dahil sa utos ni Mama. May iba ka palang habol sa akin, Vicky. Hindi ko inaasahan to. Oo, pero... Galit na galit si Travis. Pero imbis na magwala ay tahimik itong naglakad paalis. Mamu, ano pong nangyari? Bakit po umalis si Mr. Travis? Kuryosong tanong ni Viela. May meeting pa kasi siyang pupuntahan, anak. Tara na. Uwi na tayo. Di ba po ba bibili pa tayo ng dress, Mamu? Pero kung pagod ka na po, next time na lang po. Sige po, umuwi na po tayo. Nangingilid ang luha ni Vicky. Sanay naman siyang nagagalit si Travis sa kanya. Pero alam niyang iba ang galit ni Travis sa kanya ngayon. At dahil sa galit si Travis, hindi na niya alam kung paano pa niya masasabi ang tungkol sa Donya. Ni ayaw nitong pakinggan ang paliwanag niya.
Kinabukasan ay kagad niyang pinuntahan si Travis. Tinakasan niyang mga gwardya at nilito ang mga staff para lang makapuslit siya sa opisina nito. Sa dami ng floors, muntik pa siyang maligaw. Buti na lang at natandaan niya yung sinabi ni Doña Leandra kung saang floor ang office ni Travis. Nakasalubong niya si Patrick, ang sekretary nito. "What can I do for you, ma'am?" Si Travis? Nandito ba siya?" "Opo. Bakit mo po hinahanap si Sir Travis? May appointment ka po ba sa kanya? Saang kumpanya ka galing?" Kailangan ko lang po siyang makausap. Kahit saglit lang po." "Tungkol po saan? Pwede niyo po akong kausapin muna. Ano po bang sadya niyo sa kanya? Kailangan ko po munang ipaalam kay Sir bago kita payagang pumasok sa opisina niya." Sunod-sunod na napalunok si Vicky at nag-iisip ng paraan kung paano niya matatakasan si Patrick. Malalim siyang napabuntong hininga. "Hala! May ipis oh!" Noong bumaling ang sekretary sa direksyong tinuro niya, ay kagad siyang pumulslit sa opisina ni Travis. Inilak pa niya ito para hindi makapasok si Patrick. May kausap sa telepono si Travis. Ngunit noong napansin siya nito, ay kagad nitong tinapos ang tawag. Padabog itong tumayo't nilapitan siya. Mahigpit nitong hinawakan ang kaniyang braso. "Anong ginagawa mo rito, Vicky? Paano ka nakapasok dito?" "Di ba gusto mo magpaliwanag ako? Dapat hayaan mo muna akong ipaliwanag sa iyong lahat, Travis." "Niloko mo ko. Akala ko, totoo ang pakikitungo mo sa akin, Vicky. Pero may ibang agenda ka pala. Inutusan ka ni Mama para makipaglapit sa akin." "Tama ka at hindi ko rin itatanggi pa." Hinawi niyang kamay ni Travis. "Oo, kilala ko ang mami mo. Nagkaroon kami ng kasunduan. Nangako ako sa kanya na pag-aayusin ko kayong dalawa. Nung unay ayoko pa kasi, galit ako sa'yo noon. Muntik mo na kaya akong sagasaan. Pero naawa ako kay Doña Leandra. Gustong gusto ko na niyang makasama, Travis. Kaya napagpasyahan kong kaibiganin at kilalanin ka. Dapat kukunin ko lang ang loob mo pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha mo na rin ang loob ko. Napalapit na rin ako ng kusa sa'yo." Lumamlam ang mga mata ni Travis at bahagya na itong kumalma. "Hindi mo na mababago pa ang isip ko, Vicky. Hindi na kami mag-aayos pa ni Mama. Hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin." Alam ko lahat. Bago ako pumahig sa gusto ni Doña Leandra, kwento niya sa akin ang lahat. Kahit yung parte na ikaw mismo ay walang kaalam-alam, Travis. "Tama na. Tumigil ka na." Bakit ba hindi mo siya kayang patawarin? Nanay mo pa rin siya, Travis. Walang araw na hindi ka niya naiisip. Mahal na mahal ka niya. "Mahal? Kung mahal niya ako, hindi niya dapat ako iniwan, Vicky. Hindi niya dapat ako hinayaan sa poder ni Daddy. Nung iniwan niya ako, galit na galit si Daddy. At yung galit na yun ay ako ang palaging napagbubuntunan, pisikal at verbal na pananakit ang tinamok ko sa Daddy ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Walang ina na dumamay sa akin. Kaya paano mo nasasabing mahal niya ako? Kung mahal niya ako, sana binalikan niya ako. Hindi siya karapat dapat patawarin, Vicky. Iniwan niya ako." Sinubukan kanyang sundan at hanapin, Travis. Pero inilalayo ka ng daddy mo. Tinatago ka palayo sa kanya. Umalis si Doña Leandra dahil sa pananakit ng daddy mo. Dahil sa paulit-ulit nitong panloloko. Nung gabing naiwan ka sa poder ng ama mo, hindi niya ginusto yon. Binalikan ka niya pero wala ka na ron. Itinakas ka na ng daddy mo palayo sa kanya. Natigilan si Travis. Ni minsan ay hindi nito nasaksihan ang pag-aaway ng kanyang mommy at daddy. Kaya laking gulat nito sa mga isiniwalat ni Vicky. Walang inang gustong mawalay sa anak nila, Travis. Araw-araw ikaw laman ang isipan niya. Nung umuwi ka rito sa Pilipinas ay sinubukan niya magpaliwanag sa'yo pero sarado yung isip mo. Hindi mo man lang siya pinakinggan
at hinayaang bumawi sa'yo. Nagsumika pa nga siya eh. Nagpayaman siya para magkaroon siya ng sapat na pera at kakayahang buhayin ka. Umiwas ng tingin si Travis. Bilang lang ang mga araw ng mami mo, Travis. Anong ibig mong sabihin? May malubha siyang sakit at ilang buwan na lang ang itatagal niya. Kaya kita nilapitan ay dahil yun ang kahilingan niya. Gusto niya na, bago man lang siya mawala sa mundong ito ay, magkaayos man lang sana kayong dalawa. Mahal na mahal ka ni Doña Leandra. Ikaw ang buhay niya. Gusto kanyang makita. At umaasa ako na pagbibigyan mo siya, Travis. Sana kahit sa huling sandali ng buhay niya, mabawasan man lang ang bigat na dinadala niya. Litanya ni Vicky at may iniabot siyang papel. Nakasulat dyan ang address ng bahay niya. Kung gusto mo siyang puntahan, welcome ka doon. At gusto ko lang sabihin sa'yo na naging masaya ako nung nakasama at nakakwentuhan kita. Masaya ako na nakilala kita, Travis. Mauna na ako. Dagdag pa niya at nilisan na ang opisina. Pagkatapos ng pag-uusap nila hindi pa rin nagpaparamdam si Travis. Nangihina na rin lalo si Doña Leandra. Noong nakaraan ay nahuli pa itong umiiyak ni Vicky. Nakatambay sa balcony si Vicky at ang matandang Donya. Hindi na ako aasa pa, Nurse Vicky. Lumuhod si Vicky sa harapan nito. Alam kong dadating si Travis. Lalambot din ang puso nun sa'yo. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng busina. Nagpark sa harap ng gate ang isang pamilyar na kotse. Kaagad na nagliwanag ang mukha niya at nginitian niya ang ginang. I told you, La. Bakit? Kay Travis po ang sasakyan na yan. Paliwanag ni Vicky. Sandali lang po. Sasalubungin ko lang po siya. Ihanda mo na ang mga sasabihin mo sa kanya. Yung mga prinaktis po natin, ha? Aniya at bumaba na para salubungin si Travis. May dalang 2 bulaklak si Travis. Good morning, Travis. Dumating ka. Mabuti naman. Napag-isip-isip ako dun sa sinabi mo. Tama ka. Siguro oras na rin para patawarin ko si Mama. Talaga? Matagal ka na niyang hinihintay, Travis. Matutuwa siya kapag nakausap ka na niya. Iniabot ni Travis ang isang bulaklak. Para saan ito? Kay Doña Leandra ba to? Mas maganda yata kapag ikaw ang magbibigay niyan sa kanya. Sa'yo to. Kay Mama naman tong isa. May flowers din para sa akin? Bakit mo naman ako binibigyan? Gusto ko lang mag-sorry. Para saan naman? Kasi inaway kita. Kahit na maganda naman ang hangarin mo. Gusto ko ring magpasalamat sa'yo dahil inalagaan mo si Mama habang wala ako. Salamat, Travis. Iginiya na niya si Travis sa kwarto ni Doña Leandra. Binigyan niya muna ng ilang oras ang mga ito para makapag-usap ng masinsinan. Nakipagtsikahan muna siya sa mga maid habang nag-uusap ang mag-ina. Maya-maya pa ay nakita niyang bumaba na ng hagdan si Travis. Kaagad niya itong nilapitan. Kamusta? Okay na kami ni Mama. Napatawad na namin ang isa't isa. Nagpapahinga na rin siya ngayon. Mabuti naman. Natutuwa ako. Abot langit ang saya ni Doña Leandra ngayon at sure ako ron. Salamat dahil pinagbigyan mo siya, Travis. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Vicky. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaayos. Salamat sa iyo. Masaya ako na nakatulong ako. Pwede ba kitang yayain kumain sa labas, Vicky? Hindi mo na ako kailangan pang ilibre para lang magpasalamat. Sapat na yung thank you mo. Hindi yun para magpasalamat sa'yo. It's a date. Gusto kong lumabas tayong dalawa. 3 beses na napakurap si Vicky
Uminit din ang husto ang pisngi niya at hindi na naman maawat sa pagkabog nang malakas ang dibdib niya. Date? Gusto mong makipag-date sa akin? Yes. Magsimula tayo ulit. Kilalanin natin ang isa't isa. Wala nang hidden agenda, okay? Bariing napakagatlabi si Vicky. Ngayon pa lamang may nag-aya sa kanya ng date. Kahit yung ex niya ay never siyang inaaya. Siya pa mismong nag-aaya sa lalaking yon. Ngayon niya lang na-realize kung gaano kasarap sa pakiramdam ang yayain ng lalaki para sa isang date. Payag ka ba? Ano? Oo, Travis. Pumapayag ako. Mag-date tayo. Talaga? Pwede ba ngayon Tapos mamayang gabi sa susunod pang mga araw? Gahaman ka. Pero sige, kahit ilang date pa hanggang sa makilala natin ang isa't isa. Masayang napasuntok sa ere si Travis habang sumisigaw ng yes. Tawang-tawa naman si Vicky sa OA ng reaksyon nito. Naging maayos naman ang date nilang dalawa at ang isang date ay nasundan pa ng maraming beses. Isinasama rin nila minsan si Doña Leandra at Viela. Napakasay nilang tingnan para silang isang buong pamilya. Naging masigla rin ang matanda at kitang-kitang sayang naidulot ng pagkakaayos nila ng kaniyang anak. Sa mansyon na rin tumira si Travis para mas madalas pa nitong makasama ang kaniyang ina. Sinulit nila ang bawat araw na magkasama pa sila. Simula nung dumating si Travis, mas lumalabas na ng kwarto ang Donya. Iginagala pa nga nila ito kung saan-saan. Saan mo pa ba gustong pumunta, ma? Tanong ni Travis. Gusto kong makakita ng sunset, anak. Mas magandang pagmasdan ang paglubog ng araw kapag nasa dagat tayo. Gusto ko ring mahawakan ng mga buhangin at gusto kong magtampisaw sa dagat. Pwede niyo ba akong dalhin ni Nurse Vicky sa dagat? Pakiusap ng matanda. Oo naman, Paula. Maagap na tugon ni Vicky. Di ba, Travis? Sabay siko niya sa binata. Kaagad namang tumangon si Travis at kinabukasan, bumiyahe agad sila papunta sa isang private beach resort. Pagmamay-ari yon ni Travis. Isinama na rin nila si Viela. Nakaupo sa backseat sina Viela at Doña Leandra. Si Travis naman ang nagmamaneho at nasa front passenger seat si Vicky. Tumutugtog sa stereo ang isang pamilyar na awitin at sinasabay nila itong lahat. Kahit si Viela na walang alam sa kanta, ay gumagawa na rin ng sarili niyang lyrics. Nakakaliw kasi ang beat ng kanta. Binuksan ni Vicky ang bintana. Ang sarap ng hangin! Komento niya at sinubukan pang ilabas ang kaniyang ulo pero kagad siyang hinila ni Travis. Vicky, baka mahagip ka ng dadaang sasakyan. Umupo ka ng maayos. Napanguso si Vicky. Mamu, malapit na po ang family day namin. Paalala bigla ni Viela. Next week na po yun. Hindi mo pa po nahanap si papo ko? Viela, napag-usapan na natin yan, di ba? Pero, mamu naman hindi po ako pupunta sa family day kung hindi kumpleto ang pamilya ko. Ang family day ay dapat may mommy at daddy. Baka ako lang ang walang tatay sa family day. Aasa rin lang ako ng mga kaklase ko. Pagtatawanan na naman nila ako. Kailan ba yan? Sasamahan ko kayo. Pwedeng ako na lang ang maging daddy mo sa araw na yun, Viela. O sa habang buhay pa. Pagpipresenta ni Travis. Nabigla si Vicky sa desisyon nito pero natutuwa siya. Kita niya rin kasi ang mangha sa mga mata ni Viela. Talaga po? Ikaw na ang daddy ko? Wow! My daddy so pogi! Paniguradong maiinggit sa akin ng mga classmates ko. Viela? Joke lang po, mamu. Pero ang cool naman po kung si Mr. Travis ang magiging daddy ko. Pwede bang siya na lang ang daddy ko forever? Tanong ni Viela
at binalingan si Travis. Pwede mo bang pakasalan ng mamo ko para maging totoong daddy na po kita? Pakiusap nito. Humalakhak si Doña Leandra at napangiti naman si Travis. Gusto na lamang lumubog ni Vicky mula sa kinaupuan niya. Hiyang-hiya siya sa sinabi ng anak niya. May parte rin sa kanya na kinilig. Bigla niya tuloy na imagine ang paglalakad niya sa aisle at naghihintay sa dulo noon si Travis. Pinamulahan siya ng pisngi at muli na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Handa akong pakasalan ng mami mo, Viela. Siya lang naman ang hinihintay ko eh. Handa rin akong maging daddy sa'yo. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko kayong alagaan. Seryosong sagot ni Travis na nagpapakabog lalo sa dibdib ni Vicky. Napatili ang matandang Donya. Pumalakpak naman si Viela at biglang na-excite. Marahang inampas ni Vicky ang braso nito. Loko ka talaga? Pero nahuli ni Travis ang kamay niya. Pinatakan pa yun ang halik ng binata. Mas lalong umingay sa loob ng sasakyan dahil kilig na kilig ang mga sakay sa likod. Mas lalo namang nag-blush si Vicky. I love you, Vicky. Bulong ni Travis at nag-focus na ito sa pagmamaneho. Love? Mahal na niya ako? Sabagay, kahit ako rin naman ay mahal ko na siya. Mahal na mahal. Hindi ko ini-expect ito. Buong akala ko'y wala na akong kakayahang magmahal pa ng lalaki. Dahil sa naranasan ko noon. Pero binago ni Travis ang paniniwala kong yun. May kakayahan pa rin pala akong magmahal. Napakasarap pa rin palang magmahal. Kahit na naranasan ko ng masaktan. Sabi niya sa kanyang isipan habang nakatanaw siya sa malayo. Narating na nila ang resort. Nauna nang bumaba si Viela at kagad itong tumakbo papunta sa dagat. Anak, mag-ingat ka. Huwag kang pumunta sa malalim ha? Bilin ni Vicky habang binababa ang mga gamit nila. Binuhat naman ni Travis si Doña Leandra at iniupo ito sa tabing dagat. Malapit na kasing lumubog ang araw. Pagkatapos may pwesto ang Doña, ay binalikan naman ni Travis si Vicky para tulungan sa paglalagay ng gamit sa loob ng beach house. Tumikim si Travis. Napatalo naman sa gulat si Vicky. Sa sobrang abala niya kasi, ay huli na niyang napansin na nasa tabi niya na pala ito. Hi. Hi. Yung sinabi ko kanina. I mean it, Vicky. Namahal mo ako? Tumango si Travis at tinawakan ang kamay niya. May pag-asa ba ako sa iyo, Vicky? Yung bagyo nga may pag-asa. Ikaw pa kaya? Talaga? Binibigyan mo ako ng chance? Pwede ba kitang ligawan? Basta ba mangako ka sa akin na kung maging tayo man, huwag mo akong sasaktan ha? Huwag mo sanang wasakin palalo ang musta ko ng puso, Travis. Pangako, Vicky. Bukod kay Mama, ikaw pa lang ang babaeng mamahalin ko. Mamahalin kita ng buong buo at hindi kita sasaktan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Vicky. May inilahad na isang maliit na box si Travis. Hoy, teka, ano yan? Singsing ba yan? Taranta niyang tanong. Natatawang tumango si Travis habang binubuksan ng box. Bumungad kay Vicky ang dalawang pares ng singsing. Akala ko ba manliligaw ka pa lang? Bakit may pasingsing na agad? Kasalan ba muna bago ang ligawan? No, hindi to engagement o wedding ring. Kung bibigyan man kita ng engagement ring, yung pinakamahal at may pinakamalaking diamante ang bibilhin ko para sa'yo. Kung ganon, para sa nang singsing na yan? Promise ring natin. Promise ring? May paganyan pa? Matagal ko nitong binili. 3 years ago pa. Nung una kitang nakita. Binili ko agad ang singsing na ito kasi naniniwala ako na magkukross ulit ang mga landas natin. 3 years ago?
Nagkita na tayo? Hindi mo na siguro ako naaalala. Pero isa ako sa mga naging pasyente mo noon. Nagmaneho ako ng lasing. Kaya naaksidente ako. Dinala ako sa ospital na pinagtatrabahuhan mo. Ikaw ang nag-asikaso sa akin noon. Unang pasok mo pa lang sa kwartong kinaroroonan ko. Alam ko na agad na ikaw ang nakatadhana para sa akin, Vicky. Inalagaan mo ko at pinagaan mo ang pakiramdam ko. Nakipagkwentuhan ka sa akin at binibiro mo pa nga ako ng mga corny mong jokes. Hindi makapaniwala si Vicky na 3 years ago ay nag-cruise na pala ang kanilang mga landas. Sa dami niya ng naging pasyente, hindi na niya natatandaan pa si Travis. Marahang sinuot ni Travis ang singsing sa kanya. Ang promise ring na ito ang magpapaalala sa iyo ng pangako kong hindi kita sasaktan at paiiyakin, Vicky. Napasinghap si Travis nang makitang lumuluha na si Vicky. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Napako na agad ang pangako ko. Ang sabi ko hindi kita paiiyakin. Pero umiiyak ka ngayon. No, huwag mong sisihin ang sarili mo, Travis. At isa pa, umiiyak ako dahil sa labis na saya. Walang angkop na salitang magpapaliwanag sa nararamdaman ko ngayon. Parang sasabog na ang puso ko, Travis. Ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ganito. At gustong gusto kong pakiramdam na to. Salamat. Salamat dahil nandyan ka. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat sa singsing na ito. Pinunasan ni Travis ang luha niya at hinapit siya para sa isang mahigpit na yakap. Mabilis na lumipas ang mga oras. Enjoy na enjoy silang apat sa bakasyon nila. Kanina ay nakaupo silang lahat sa tabing dagat habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kumuha rin sila ng ilang litrato at para na namang model kong mag-pose si Viela. Umiiyak pa si Doña Leandra kanina habang nakatanaw sa langit. Kaagad naman siyang pinatahan ni Vicky at Travis. Ibinalita na rin ni Travis sa kanyang ina ang panliligaw niya kay Vicky at suportado naman sila ng matandang Donya. Makalipas ang ilang araw, family day na sa school ni Viela. Excited siyang pumunta dahil kasama niyang mommy at soon-to-be daddy niya. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang naglalakad sila sa field. Lahat ay namamangha sa kagwapuhan at kagandahan ng mga magulang ni Viela. Viela, siya na ba ang daddy mo? Mas gwapo pa ang daddy mo kaysa sa daddy ko. Para siyang artista. Artista ba siya? Puri ng isang kaklase ni Viela. Proud na hinawakan ni Viela ang kamay ni Travis. Oo, siya ang daddy ko. Ang gwapo niya, di ba? Sa kanya ako nagmana. Pagmamayabang ni Viela. Nagkasalubong ang kilay ni Vicky. Akala ko ba sa akin kinagmana, anak? May halong pagtatampo sa boses niya. Tinawanan lang siya ni Travis at Viela. Aliw na aliw si Viela sa family day nila. Nakakatuwa rin dahil sila ang palaging nananalo sa mga palaro. Magaling kasi sila sa teamwork at alam na agad nilang mga dapat gawin para manalo. Halos mandaya ng ibang team para lang matalo ang pamilya nila. Yehey! Ang galing po natin! We're the best family! Saad ni Viela habang tinititigan ang medalyang nakuha nila sa palaro. Ang dami nating medals, mamu. Isabit natin to sa dingding at saka magpicture rin po tayo para may remembrance tayo. Sure, anak. Magpipicture tayo mamaya. Papu. Tawag naman ni Viela kay Travis. Anak, bakit mo tinatawag na Papu si Travis? Ayos lang, Vicky. Pwede niya akong tawagin sa kahit anong gusto niya. At kung gusto niya akong maging Papu, mas pabor yun sa akin. Ibig sabihin, botong-boto sa akin ang anak mo. Nagpipigil naman ng ngiti si Vicky. Pagod na pagod sila pagkatapos ng event. Nakatulog ang mag-ina sa biyahe
at hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Travis. Para siyang nakalutang sa Cloud9 sa sobrang saya. Maayos ng lahat. Opisyal nang naging magkarelasyon sina Travis at Vicky. Bumubuti rin ang grades ni Viela sa school at madalas itong napupuri ng kaniyang mga teachers. Ngunit isang gabi ay inatake na naman si Doña Leandra ng sakit niya and this time, hindi na ito nakalaban pa. Tuluyan na itong binawian ng buhay. Yakap-yakap ni Travis ang kaniyang ina habang umiiyak. Tahimik namang humihikbi sa gilid si Vicky habang tinitingnan ang nakangiting mukha ni Doña Leandra. At least, sa huling pagkakataon ay nasilayan nila ang ngiti nito. Malungkot man ang pagkawala ng Donya. Masaya naman si Vicky dahil natupad niya ang hiling nito at marami silang nagawang memories bago ito binawian ng buhay. Makalipas ang 5 taon, marami nang nagbago sa mga buhay nila. Kasal na sina Vicky at Travis. Si Travis nang tumayong ama ni Viela at sa mansyon ni Doña Leandra na sila nakatira. Ipinamana kasi ng Doña ang mansyon kay Travis. Pinamanahan din ito ng maraming salapi si Vicky at may iniwan din itong pera para sa pag-aaral ni Viela. Lahat ng ari-arian ni Doña Leandra ay hinati niya para kina Vicky at Travis. Kahit sa kasal ay wala silang ginastos dahil may iniwan ding pera si Doña Leandra para doon. Nihanda na ng Doña ang lahat bago pa siya mawala. 13 anyos na si Viela ngayon at nag-aaral na ito ng high school. Marami na itong kaibigan at bibo pa rin ito. Consistent honor student din. Nagtatrabaho pa rin bilang nurse si Vicky at nagtayo ng ospital si Travis na nakapangalan sa kanya. Namuhay sila ng masaya, puno ng pagmamahalan at nakatanim pa rin sa kanilang puso at isipan ang bawat alaala nila kay Doña Leandra. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay. Nag-iiwan ito ng kakaibang sakit at lumbay. Ngunit dapat nating isipin ang bawat pagkawala nila ay nag-iiwan sa atin ng maraming aral at masasayang alaala. Itinuro sa atin ang kwentong ito na may mga pagkakamali tayong nagagawa, pero pwede pa natin itong itama. May kasalanan tayong nagagawa pero pwede pa natin itong ihingi ng tawad. May mga nagkakasala sa atin pero pwede pa natin itong patawarin. Ugaliin rin nating makinig sa paliwanag ng iba at huwag sanang isarado ang ating mga isipan dahil minsan, yung mga bagay na hindi mo pinapakinggan, yun pang makapagbibigay sa iyo ng kalayaan at kapanatagan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.